Pagkatapos ng stock adjustment, so for sure hindi lahat makukuha sa isang upuan lang. So halimbawa yun lang yung na-update. So pwede nang para madagdagan yung etong inventory ng mga items. Para madagdagan is mag-e-encode tayo ng purchase order. Ito yung mga tulad sa dating system. Ito yung deliveries galing sa supplier. So makikita natin dito na yung sample is 150. Yung Alaksan is 200. So pag magsasample tayo ng purchase order, para madagdagan is dito sa purchase order, and then para naman mabawasan is dito sa sales. Pero unahin muna natin tong purchase order. So para makapag-encode, halimbawa nakaganyan, click lang to and then click purchase order. Tapos ito yung sample ko kanina. So mag-renew ako. So para mag-uumpisa tayo sa pag-identify kung sino yung vendor. So tulad ng pag-search sa items, encode ay ita-type lang ang first 3 or more characters. So halimbawa, sino nga ulit yun? Blessing Pharmacy, BLES, enter. Yan, lalabas yung vendor na nag-uumpisa sa Bless. So halimbawa A lang ang tinype ko, A, tapos press enter, lalabas lahat yung mga may A na supplier. So halos lahat meron. So halimbawa up and down, tapos Alexandria, for example, press ko yung enter, tab, and then syempre pag mag-encode ka pa ng purchase order, wala mo ng vendor invoice. Pero pag hindi mo na-encode, tapos dumating na yung order from the vendor, pwede mong i-encode dito. Or leave mo muna kasi wala pa. So halimbawa ang binibigay ni Alexandra is 30 days, tab, pwedeng blank ito, or pwedeng mag-request ng shipping date dito, tab, wala pang discount, ayan, payment remark, wala pang payment, so order remarks ASAP. So kung ASAP, papalitan to bukas. Ayan, pagka na-identify na lahat yung dito sa taas, pwede nang pumunta dito sa order lines. So ang gagawin is click lang dito, then same, A, L, A, X, enter, tapos up and down, up, select ko yung item. Halimbawa, yung Alaksan, mag-order tayo ng 200 yung existing, 20 lang muna, enter, automatic quantity received 20. Tapos ituturo ko kung mamaya makikita natin ang difference ng quantity at quantity received. So kung halimbawa yung nagbago sila ng presyo or hindi pa alam, kahit na yan muna na existing ang ilalagay, pero dapat may yung price is more than 0. So discount wala pa, tab wala pang lot number, wala pang expiration, tab, yan, hanggang pupunta ulit sa next line, and then sample, enter. So since si sample is may tawag nito,
250 yata. So tab, pupunta tayo sa quantities. So 10 lang muna. So tab, tapos unit price. Yan, leave muna kasi hindi pa natin alam. Then tab. Halimbawa, dalawa lang muna yung i-order natin as sample. So save natin and then save and then print. Pwede nating i-print yung purchase order para ipadala kay supplier. Print purchase order. So yan yung kumbaga purchase order na ipapadala kay supplier. So pag na-print na, save and close. So alimbawa kinabukasan dumating na yung order na ASAP. So ang gagawin is open ulit, login tong sa system, click yung purchase order, then hanapin yung in-encode natin kahapon by vendor Alexandria. So pag masyado nang madami yung orders dito, pwedeng mag-search dito. So vendor Alex, yan, Alexandria, papakita niya lang Alexandria, or yung date, pwedeng date dito, click lang to, tapos yung order today or yesterday, last week. May tomorrow kasi generic lang tong generic yung search by date. So ignore natin yung tomorrow kasi walang order na future. So halimbawa yung today, lalabas lahat. Ito lang dalawa kasi today 13. So select lang, tapos itong kay Alexandria, select tapos enter. Yan, lalabas na. So dumating ngayon yung mga items. So i-check natin yung items. So ito yung kumbaga, ito yung order natin na 20 tsaka 10. So kung ano yung quantity na na-receive natin is dito natin papalitan. So halimbawa ang dumating lang is 19. Tapos dito naman is 15 ang dumating, nagkamali. Tapos okay naman sa management na pwede silang mag-order ng 15. So papalitan lang to. So 19, 15. So yun, pagka so may lot number na. So i-identify na yung lot number, ABC 123, JKL 123. Expiration, type ko lang 12, tapos halimbawa 2024 12, arrow right. So 2023. Ayan, and then i-check ko yung ibang details, information. Halimbawa may discount si supplier. So ang order total niya is 19. So may discount si supplier ng 100, ilalagay ko dito 100. So yung 19 magiging 2080 yung order subtotal. So 100 yung discount. So pwedeng ibalik to 0. Okay, so i-try natin na may discount 100. So magiging 1,980 yung total balance. Okay, so pag ito yung dapat siguraduhin. Kasi yung inventory ng sample at saka yung ito 200, yung alaksan saka yung sample 200, madadagdagan na kapag finally receive at ise-save. So ito yung dapat na i-double check kung tama. So halimbawa tama talaga yan, 19 saka 15 ang dumating. Ito nasobrahan sa actual order.
pero okay sa management na tanggapin yung 5 na extra, i-save lang to. Ayan. So, pag i-finalize na para ma-update yung dito, kasi kahit na i-save mo, hindi pa siya updated dito. Sample. So, 150. Tapos si Alaksan is 200 ata. Alaksan, tama, 200. So, hindi pa siya nadagdagan. Para madagdagan siya is pagka sigurado na to talaga, sigurado na yan kasi walang editing after na save pagka finally receive, pagka clinic to, automatic ito tsaka ito maidadagdag na sa product, sa inventory. So i-try natin. So once na clinic ko to, are you sure? Tama, i-confirm niya. So pag yes, kailangan pagka finally receive mo is save and close mo. Save and close. And then i-check natin sa inventory ng ito 200, i-click mo lang yung refresh. So yung 200 naging 219 yung Alaksan, si 19. So search naman natin yung sample, SAMP sample. So ito yung 150 kanina, nadagdagan ng 15, so naging 165. So ito yung process ng purchase order. So makikita nyo dito sa purchase order, pag close ko tapos open, makikita nyo na yung fully received is may kulay green. So may identifying na para ma-identify yung received saka sa open. So may kulay green yung received. So ito yung open. Double click lang. Yan. Pwede siyang i-cancel. So pag kinancel ko yan, yes, close, yes, isi-save niya. Yan, yung canceled is may kulay na ganyan. So yan, kung paano nadadagdagan yung inventory is through purchase order. Sample 165. Double click lang to, then ayan, makikita. So inventory log details is ngayon is nag-beginning ako, stock adjustment 150. So from 150 ngayon mismo, same day 150 yung niya, may quantity na 15 na naging 165 dahil sa PO na to 2021-009 kasi nag-trial ako na may previous trials ako na hindi ko ni-reset. So yun, tingnan natin sa pwedeng i-close to or diretso dito. So sample item yan. Sa Alaksan is Alaksan FR 219, double click. So inventory log is ito yung stock adjustment 200, from 200 na stock adjustment, quantity PO, so 219. So ito yung final na demo ng purchase order.